andito tayo ngayon sa taas ng St. Peter's Basilica. Buti na lang may dala akong tubig. Yung Sistine Chapel. Kasama ko si Father Sherwin at saka si Sister Anthony na na-interview ni Jessica Soho. Talaga kailan. Habang papunta ng grocery tapos biglang na-interview ni Jessica. Kailan po yun na-interview? Before the white smoke, yung sa conclave, during the conclave actually. Okay. Yung post office ng Vatican, Poste Vaticane o nakasulat. Ito yung, akala ko ito yung poste. Poste Vaticane. Poste Vaticane. Di ba po yung nasarap? Kasi media. Active po kayo sa social media? Ano pong? Ang mga pinopost ko, yung mga celebrations ng Eucharist, di ba yung mga ganon, mga... all about, ano rin naman, no? All about faith. So, dyan po kayo nakatira, ito pong area po na yan. Ito actually, this is clinic, no? Hanggang, tapos sa second floor, buong second floor, doon kami nakatira yung buong corridor na yan. The whole, building is the museum. Yun. So we are Vatican Museum. Vatican Museum yan. Ang dulo niyan ay Sistine Chapel. So noong January, nag-iikot ako dyan. Okay. So ito, di ba kayo hanggang dun sa bintana niyo, pero you don't go to the terrazza. Yeah. Kaya hindi niyo nakikita to. Pero nakikita niyo yung robe. So wala itong nakakakita dahil this is parang private area for the workers. So you can see the Apostolic Palace from here, kung saan titira si Pope. Kasi ngayon, nandun pa siya sa may Pope Paul VI area. Kung nasan natin na-meet si Pope Francis nung January. Vatican Gardens. Okay. So yung minsan part ng museum tour is the Vatican Gardens. Parang may planetarium daw doon. Ang church is talagang befriending science, no? Number one, yan. Mga kailan tinayo yan? Mga 1900s na siguro? Centuries, siguro. Ganyan, mga ano na yan. So, usually, ewan ko, it's run by the Jesuits or something science, no? So, ito ang aking baya sa mga Jesuits. Sorry, SBD. Dito nakikita mo yung Castel San Angelo. Saan po banda? Ayun yung may Angelo. Tapos bilog, parang, di ba Castel? Tapos doon, Piazza di Venezia, yung may dalawang gano'n naman. Yan. From here, makikita mo siya. Diba? Sa Gobernatorato, meron siyang, yung gitna, yung little garden, pinagpa-plant sila ng living plants. Yung bagong coat of arms. Ni Pope na? Oo, ni Pope Leo na. Di ba nag-post ako, nagpa-plant pa sila. Pero from down. Ngayon, makikitang-kita nyo very, very clear yung, if ever, I think so, dapat tapos na. So, yung trabaho ni Sister ay sa Centralino Vaticano. Sa Centralino Vaticano, we receive the calls from all over the world, and then we pass it to the proper departments in the Vatican, in the whole Vatican, proper offices. Taray! Diba? Tama ba na it's the official Vatican call center? So, yun. So, come si Dice. Dove si... Dove ci odio lasciarlo seminare. Ano yun kanta kasi yun ni Ryan Cayabyab. Sila dapat ang Vatican is already responding to Laudato Si kasi puro electric charging ng mga cars. Ay, yun. May mga electric cars na So, yan ang response sa Laudato Si. Nag-aano ng mga solar panels and then mga electric cars usually na electrically charged. Yung mga... Free of charge, hindi naman. Sariling kantin, nakapunta ka na nga pala. Opo, nakapunta na ako sa kantin, nakikain na ako. Nakikain ka na. Part talaga na pinakain kami sa kantin. Part yun mga delegates po ng Dicastery for Communication. Opo. Okay, So, ako, hindi man ako journalist, pero yun, na-invite ako na parang journalist na rin yan, diba? Yung papakita ko sa yung window. Ito, nakikita mo yung topmost, yung may tabla na puti. Yeah. Yan siya lumalabas every Sunday. So last Sunday was the first time na lumabas siya ng finestra sa Palazzo Apostolico. If we want to have something blessed, diba, pumupunta talaga kami dito. During the blessing, it is extended to all the things that you have
in your body and extends to your family, especially children and elderly and the sick. Souvenir shop na ng PDDM. Pero ngayon meron sila sa labas. May binibenta po bang palitaw dyan? So pag nandito kayo sa Vatican City, dumaan kayo sa souvenir shop na ito para matulungan ang congregation nila Sister ang PDDM, which stands for Pious Disciples of the Divine Master. Pero sa Philippines, Sister Disciples of the Divine Master. Oh, pero yung acronym namin still PDDM. So mag-aatraverso lang tayo. Ano po yung atraverso? Magka-cross. Okay. Tayo ay mag-aatraverso. Mag-aatraverso. We will skip the Porta Santa. Hindi ko naintindihan. Kasi one-way traffic. Okay. Dahil one-way traffic siya. Travesya mo? So dito tayo. So meron din kaming souvenir shop. Look. 20 years ago, nung nag-aaral ako ng tourism course, kita ako, Nag-shift ka dito. Doon kayo aakyat dalawa. Doon. Hindi ka pa dyan nakarating? Hindi pa po. Okay, very good. From the cupola, kasi iikot kayo sa cupola, no? So you will see practically the whole of Rome. Yung piazza mismo. Kasi 360 degrees po. The whole of the garden, you will be able to see the whole of the Vatican Gardens. Yeah. So, just savor the moment. Hindi ako makasama kasi alam nyo, pagpunta doon, one ano lang siya, di ba? Alam ko parang narrow. Very narrow. Hindi ka pwedeng tumigil kasi somebody's at your back. Yes. Following. Tube, nilalagay lang yan pag may conclave. Yan po yung Sistine Chapel. Yeah, Tapos nilalagay nila yung tube every conclave. Kasi dire-diretso yan sa baba. Ginagawa nila ng parang chimney. Yung pang anuhan ng foko, di ba? Ng fire. Ang ganda. Kaya minsan naghahanap ng iba. Saan yung chimney? Wala siya. Every conclave. Nilalagay lang. Kaya nga may picture ng mga yung mga firemen. Diba, na naglalagay po. Ini-install nila. Ano to? Jesus with 12 apostles. Tapos hawak-hawak nila yung instrument of their death. Kung paano sila namatay. Yun, ganda. Ganda. Taray. Taray daw, sabi ni sister. Father Sherry, pang-profa. Bigla kong pina-follow ni sister sa Na-promotion. Nag-promote. Father Sherwin po. Hello po. God bless you po. Sister, kung mahulog po yung cellphone ko dito, pwedeng kunin ng Swiss Guard. Swiss Guard talaga ang gusto ko. Okay, so enjoy nyo habang natong kayo, savor. Opo. Ang assignment nyo yung coat of arms. So, importante. May homework pa pala kami. Kailangan i-picturean yung coat of arms or i-video. Okay. So, ito ay umaakyat na kami nila Father Sherwin papunta sa cupola. Ready na kaming hingalin. Navata Grande. Yung reaction ko dito is, grabe, paano to ginawa? Ang dami nilang time. Mosaic. Tapos, eto, mosaic. Mga tiles. Pupunta kami ngayon sa cupola. Yung taas na bahagi ng St. Peter's Basilica. One of the most iconic spots here in Rome. At nauuhaw na ako. Pero buti na lang may dala akong tubig. Medyo matraffic lang going up. Baka kahit dito magpa-uneven scheme na ang MMDA. Kaya ko ba? Pero medyo sumasakit yung ako. Traffic. Medyo paside na yung stairs dito. Ito ang horizon. Pag ganyan yung lakad. So, pa-diagonal ang lakad mo dito. Parang obispo lang. Diagonal. Malapit na. Buti na lang may dala akong tubig. I can almost see the light. Pero baka window lang yan. Okay ka pa, Father? May isa pang hagdan.
Ayan na, lumalamig na. And we are finally here. Wow. Andito tayo ngayon sa taas ng St. Peter's Basilica. Andito tayo sa cupola. Yung cupola, yung pinakamataas na bahagi ng St. Peter's. Tapos, nandyan, ginaganap yung mga papal audience. Yan yung entrance. Yan yung river Tiber. Tapos, nandito tayo sa pinakataas. Makikita mo dyan. Ayan yung Sistine Chapel. Naalala kong may homework pala si sister para sa amin. Kailangan i-picturean yung coat of arms or i-video. Okay. Bagong logo ng Santo Papa na ginagawa daw sa gardens. Hanapin natin yung logo. So, ayun na nga. Yun na yung bagong logo. Medyo natatakpan. Doon naman sa bahaging yan, nandyan yung bagong symbol ni Pope Leo XIV. Pinapalitan yan kada Santo Papa. Buti na lang may tumbler ako at may stickers mula sa Jesuit Vocations Promotions na pwede nating pag-inuin. Kahit nakasamang pari ko ay SVD, Go Jesuits. Pero go St. Arnold Jansen at saka St. Joseph Frenadimet. Amen daw, sabi ni Father. Yan yung Pope Paul VI. Diyan namin minit si Pope Francis noon. Tapos ito yung Casa Santa Marta kung saan tumira yung mga cardinals during the conclave. Tapos yung Jollibee hindi ko makita dito. So, hindi siya parang Makati na walang matataas na building. Yung pinakamataas na building na talaga is this. Tapos hindi ko ma-imagine yung paggawaan nito. Paano kaya nila naisip? It's an engineering marvel given you have 1500s technology. Paano mo kaya ito natayo? Siguro nagstay kami ni Father for a few minutes there, tapos papakita ko yung pababa. Akala ko mas chill yung pababa, pero actually mas nakakahilo siya kasi mas mahaba yung spiral staircase. Pero after nyan, pumasok kami sa mismong basilika. Doon, binilhan ko yung best friend ko ng pasalubong na lalagyan ng holy water na pwedeng basbasan ng isang pari doon. We entered the crypt kung saan nakalibing ang iba't ibang mga Santo Papa throughout the years. Nagulat ako kasi may image ni San Pedro Calungsod doon sa crypt mismo. Sinigurado namin ni Father Sherwin na hindi lang basta mag-ikot kundi magdasal din dahil ito ang mga namuno sa mahal nating simbahang Katolika throughout the years. Behind the bulletproof glass that you see is the tomb of Saint Peter. I think yung mga mas recent na popes. Hinahanap namin ni Father yung Pieta. Pieta. Kinailangan pala naming lumabas para makita ang napakagandang artwork na Pieta ni Michelangelo. Sa dami rin siguro na nagve-venerate, nilipat yung libingan ni St. John Paul II sa taas. Success yung araw na ito. Napagod pero napadasal. Salamat kay Sister at kay Father. Hi, Father! Ika nga sa kasabihan ng mga tao, nasa huli ang pagsisisig. Kasi buong araw kami nag-Vatican.